Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sa bawat araw, and we count it as a great privilege, O Lord, dahil pinagkakaloban niyo kami ng pagkakataon to gather in your namesake. Salamat sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay pwedeng manalangin, pwedeng umawit para sa inyo, and even at this particular time to be able to study your word. Ito po isang papuri at pasasalamat na aming pinagkakalob sa inyo, and how we continue to pray for each brethren, O Lord. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa. Alam niyo po ang mga prayer concerns. And so kayo po ang dumidig ng panalangin ng inyong mga anak. Continually strengthen our Pastor Eric na kayo po ang magbigay sa kanyang kalakasan and quick recovery, O Lord God. To bless us as we study your word in Lord Jesus' name. Amen. Ang title po natin pag-aaral, When God Draws a Person to Christ. Kapag inilapit ng Diyos ang isang tao sa Kanya. I'm sure if you're a Christian, matatandaan nyo yung unang-unang pagkakataon na ang Diyos ay nangusap sa inyo at binigyan kayo ng kaunawaan at naintindihan nyo ang inyong kalagayan bilang makasalanan at kung paano kayo nangangailangan ng isang tagapagligtas. Siguro, that's probably one of the greatest moments sa buhay natin. I'm sure, napakahalaga nun, hindi natin makakalimutan because there's nothing quite like it. And so sa pag-aaral natin, I'm sure, alam niyo yung kwento ng Ethiopian eunuch, and you could imagine anong naramdaman niya. Well, God began to speak to him habang binabasa niya ang book of Isaiah at ginamit ng Diyos itong si Philip para ipaliwanag ito sa kanya. Balikan natin ang kwento as we go to Acts chapter 8, verses 26 to 35. Acts chapter 8, verses 26 to 35. And it says there, Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Na mahalaga yun. Sapagat bago maganap ito, ginagamit ng Diyos si Philip sa isang makapangyarihang paraan. Kung paano nangangaral siya sa napakaraming tao at marami ang kumikilala sa Panginoon. So, bakit aalisin ng Diyos si Philip sa isang napakamatagumpay na gawain para dalhin siya sa isang disyerto? You can find that in verses 4 to 5. Ang sagot, alam natin, may misyon na gustong ipagawa ang Diyos kay Philip. At yun ay para katagpuin ng isang lalaki na kinikilos na ng Diyos, specifically the Ethiopian eunuch. So dito pa lang makikita na natin ang kahalagahan na matutong makinig sa Diyos at sumunod sa paggabay ng Espiritu ng Diyos sa direksyon ng buhay natin. Bilang mga mananampalataya, yun dapat yung consistent na attitude natin. Palagi tayong lumalapit sa Diyos, nakikinig, nagbabasa ng Kanyang salita at gusto natin siya ang gumabay sa atin. San man niya tayo dalhin at ano man ang gusto niyang ipagawa sa atin. Now, tandaan nyo, hindi pinag-uusapan kung saang lugar, hindi pinag-uusapan kung gaano karaming tao ang andyan dyan. Hindi yun ang pinakamahalaga eh. Ang pinakamahalaga, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos na maganap? That should be the first and foremost thing for us as believers. At ang magandang balita dito, makikita nyo agad ang damdamin ni Philip. Mabilis siyang sumunod sa Panginoon. Sabi sa verse 27, So he arose and went. Again, dapat normal na attitude ng isang Kristiyano habang nakikinig sa Diyos at kapag may itinuro ang Panginoon, gusto natin agad na sumunod. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, hindi na tayo magdadalawang isip, gagawin ko ba? Pag galing sa Diyos, dapat mabilis tayong sumunod. Yan ang binago ng Diyos sa atin eh. Yung pagiging rebelde dati na ayaw nating sumusunod, ngayon, nagpapasakop tayo sa Diyos. Anong nangyari? Sabi doon,
And behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury and had come to Jerusalem to worship, was returning, and sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Kumikilos na ang Diyos sa buhay ng eunuch na ito. By the way, a eunuch is a high-ranking official. Mataas ang kanyang posisyon. At dahil marahil sa posisyon yun, mayaman siya. He was very influential. Ang description nga, parang celebrity status. So talagang hindi ordinaryong tao ang eunuch na ito. Pero hinahanda siya ng Diyos at si Philip para sa pagtatagpong ito. Kaya pinapaalala sa akin ng Diyos, kahit pala yung mga taong nasa mataas na antas ng buhay, yung tinatawag natin mga high-ranking officials or even yung nasa upper strata ng society, kailangan din nila ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na dapat mangimi tayo na sabihin sa kanila, lalo na kung binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos. So, kasama yung mga matataas ng posisyon sa lipunan at yung mga ordinaryong tao and everyone in between, lahat dapat handa tayong magsabi patungkol sa salita ng Diyos. And you would notice, ang attitude ng eunuch na ito, gustong-gusto niya na magbasa. In fact, he was very hungry for the Word of God. Andun na yung uhaw sa kanya, yung gutom para sa salita ng Diyos. Now, sa panahon doon na yon, yung scroll, typically, alam na ito, pinag-uusapan salita ng Diyos. Napakamahal bilhin. Hindi kagaya sa panahon natin, napakadaling mag-download ng app. Libre na, meron ka ng Bible. Kaya walang tao na pwede magdahilan, wala akong Biblia. It's very easy to access. Ang problema minsan sa sobrang dali, parang walang halaga sa atin. Unlike yung mga forefathers natin, ibinigay nila ang kanilang buhay para sa salita ng Diyos. Pero dahil mahal ang scroll, pinapakita dito na talagang gustong-gusto niyang malaman at matutunan ang salita ng Diyos. Now, yung binabanggit na lugar ng Ethiopia ay mas malaki daw ang sakop kumpara sa modern day Ethiopia. At kung maiko-connect natin itong Ethiopia ang binabanggit, dito nanggaling yung Queen of Sheba na nakinig kay Solomon at namangha sa kanyang karunungan at somehow ginamit ng Panginoong Jesucristo as an illustration ng pananampalataya. So somehow itong queen na ito nagkaroon ng pagtingin at pananampalataya sa Diyos ng Israel. At marahil daw, dahil doon, yung pananampalataya ng mga Jewish people na ipasa sa kanila somehow. At marahil, hanggang sa generation na ito, sa panibagong lahi, may bagong queen, at eto na yung isang official who is the eunuch. Naisip ko nga, hindi ba napakaganda kapag ang mga leaders natin, whether it be in our home, in our society, sa iba't ibang dako, lalo sa ating government, ay naging makadiyos. And imagine the kind of positive influence that can have sa mga tao. Marami may encourage to seek God, to seek His Word, and to follow Him. Pero, hindi na natin kailangan maging hari o reyna o maging presidente para magkaroon ng malaking impact. Kahit ang ordinaryong tao, just like Philip, pwedeng gamitin ng Diyos para magkaroon ng maganda at positibong epekto sa mga tao. We just need to ask God to use us in whatever way possible. Hingin natin gamitin tayo ng Diyos anumang paraan. Now, dito rin maiisip natin ang kahalagaan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Gaya ng ginagawa ng Ethiopian eunuch na ito.
Ito yung isang bagay na dapat normal sa Kristiyano at sa mga naghahanap sa Diyos na hindi po pwede kung kailan lang natin gusto o hindi po pwede na wala tayong panahon. Ito yung hindi natin dapat baliwalain. Sapagat alam naman natin ang Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pwedeng nakikinig ka mismo sa banal na spirito habang binabasa mo ang salita ng Diyos. Pwedeng nakikinig ka sa isang mensahe. Pero ang mahalaga, handa kang magpaturo sa Diyos. At ang Diyos ang nagbibigay ng ganung pananampalataya. Kaya pala, ang mga taong matagal na walang panahon sa Diyos at sa salita ng Diyos, parang naluluoy. Wala nang malaking pananampalataya sa Diyos. Hindi na ganun kahalaga ang Diyos. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Napakahalaga po nito. And then you will notice in verse 29, then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Natatandaan nyo nung pinili si Philip na isa sa mga deacon sa church. Ang isang katangian ni Philip, he was filled by the Spirit. Pulpos po siya ng Espiritu ng Diyos. At again, yan ang dapat normal sa buhay ng Kristiyano. Hindi pa minsan-minsan. Dapat palagian, puspos tayo ng Espiritu para alam natin ang gusto ng Diyos at ang buhay natin ay ayon sa salita ng Diyos. At nangusap ang Espiritu ng Diyos sa Kanya, lumapit ka. And notice the word na ginamit, overtake this chariot. Hindi nakatigil yung chariot, yung karwahe, umaandar. Hindi ko lang alam, at hindi binigay gaano kabilis. Pero ang sabi, i-overtake mo. Magmadali ka. Kailangan mong malagpasan. Imagine the kind of effort na ginawa ni Philip para maabutan yung chariot na yun at malagpasan. Sa maraming tao, again, pag walang desire para sa Diyos, yung simpleng gumawa ng kahit maliit na bagay, napakahirap. At kung may pwedeng idadahilan, medyo umuulan ngayon eh. Siyempre, naintindihan natin pag sobrang lakas talaga ng bagyo. Pero minsan, wala naman talaga. Pero again, we find reason not to follow God. Pero pinapakita yung puso at yung kondisyon ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kailangan niya magmadali to overtake the chariot again through the guidance and leading of the Holy Spirit. Hindi niya to ginagawa sa sarili niya. Because kung sa sarili niya, pwedeng hindi niya gawin yun eh. At marami sa atin, kung tayo mananaig, ayoko naman itong gawin eh. Mas iba gusto kong gawin. Pero kailangan tayong baguhin ng Diyos at turuan para matutunan natin sumunod sa Diyos. At yun ang pinagpapala ng Diyos. Yung marunong makinig at sumunod. So verse 30 sabi, so Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah. Sa panahon yun, normal na ang mga tao pag nagbabasa sila ng malakas. Di ba tayo sanay, babasa tayo tahimik. Sa mga estudyante ko tinuturuan, I would tell them, pag meron kang pagkakataon, magbasa ka ng naririnig mo. Bakit? May dalawang benefits at least. One, nadidevelop yung pagsasalita. Pangalawa, naririnig mo sarili mo. Of course, may panahon you cannot do that, so it's okay to do it silently. Pero sa panahon yun, narinig niya ang binabasa ng eunuch. And so alam niya kung nasa ang portion of Scripture. At dito rin napakahalaga na alam natin ang salita ng Diyos kung gagabayan natin ng ibang tao. Paano naman tayo gagamitin ng Diyos kung wala tayong kaalam-alam sa Biblia? Kahit yung basic question di natin masagot. Kasama yan sa paglago natin bilang mga Kristiyano. At paano i-open ni Philip ang conversation pag-usap? Siguro nagulat yung eunuch. May tumatakbo dyan, no? Sabi niya, para makipag-connect, Philip asked a question and said, do you understand what you are reading? Napakasimpleng tanong. Normal na tanong. Sa kahit sinong nagbabasa, naiintindihan mo ba? Very simple, nothing spectacular. At yun na nga yun.
Minsan, hindi kailangan ng napaka-extraordinary occasion para makipag-usap sa iba. Yung simpleng pakikipagkwentuhan na magaling ang marami, ordinaryong mga sitwasyon, and then sasabihin nila anong kanilang nararamdaman, that can be a bridge to go to the gospel. Di ba tanda niyo, magaling gumawa niya ng Panginoong Jesucristo sa Samaritan woman? Yung tubig mismo na kanyang sinasalo, kinamit ng Panginoon as an illustration. So nagsimula si Philip, ano ang iyong binabasa? Kaya, pwede gamitin ng Diyos ang kahit ano, as long na tayo sensitive sa leading ng Panginoon. Question, may kilala ka ba ng isang tao na marahil gustong makilala ang Diyos o wala masyadong alam sa Biblia at hindi maintindihan ang salita ng Diyos? O saan ba ako magsisimula? Parang medyo mahirap intindihin eh. Totoo naman, di ba? Yung natural na tao, hindi maintindihan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay spiritual. Kailangan ng Spirito ng Diyos. If you are a Christian, dito papasok, tinuruan ka na ng Diyos. Nakilala mo siya. May alam ka na pwede mong sabihin. Again, you don't have to be a Bible expert para magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ano yung alam mo. Sabi nga, di ba, minsan, kahit konti lang ang lamang mo doon sa kausap mo, may alam ka na hindi niya alam. Again, may matututunan siya if you are willing to share. Yun eh. That's enough reason to share the gospel to people. Kahit nga bagong Kristiyano, pwede na gamitin ng Diyos if you are willing. At kung ikaw nananalangin. Anong susunod na ginawang aksyon ng eunuch? Sabi niya, and he asked Philip to come up and sit with him. Naging open na siya. Naging willing. Sometimes, we have to break the ice. Lalo kung bago mo palang makikilala, mahirap agad. Sabi nga nung isang illustration, di ba? Yung nagpapagupit sa barbero, nag-aasa ng labaha. Babanggitin ba naman, handa ka na mamatay? Siyempre naman, ang pangit na introduction nun, ano? I mean, you have to gain the trust of the person. At naging handa na itong eunuch. Pinaupo na siya. To be able to sit with someone, meron ng kaunting pagtitiwala. Handa na siyang makipag-usap more seriously. Tandaan nyo, palaging may hinahanda ang Diyos sa mga tao who'd be willing to go deeper than the normal conversation. Di ba? Kung matagal na tayong Kristiyano lalo na, at marami na tayong napag-uusapan sa mga kakilala natin, hindi ka ba mababagabag na napag-usapan nyo na lahat, anything under the sun, pero hindi mo na-introduce ang Panginoon o ang salita ng Diyos, o wala ka man lang iniwan sa Kanya na pwede niya pag-isipan? Hanggang ganun na lang yun? No. We should not have that attitude. Kailangan nila ang Panginoon. As long, again, if we're praying, we know the Word of God, and willing tayo to spend time with people. Minsan problema din natin yan. If we're too much in a hurry, there is nating malalagpasan. Yung mga pinapadala ng Diyos, yung mga tao pala, pwede na pala nating nakausap. Pero hindi man lang tayo nag-take time. It doesn't even have to be long. Malay mo, nag-introduce ka ngayon, susunod na makakausap mo siya, meron na siyang napag-isipan, madadagdagan na naman yung opportunity, di ba? At anong binabasa ng eunuch? Sabi sa verse 32, the place in the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. Alam natin, he was reading from the book of Isaiah, specifically Isaiah 53. At alam niyo naman, ang Isaiah 53, marahil ang isa sa
pinakamalinaw na paglalarawan ng pagdating ng Mesiyas at kung paano siya magdurusa. Napaka-detalyado. One of the best places to go to know the suffering Messiah. And verses 7 and 8, yun ang kinwote dito. Again, sino ba ang naggabay sa eunuch na ito para mapunta siya dun mismo sa passage of Scripture na yun? Walang ibang explanation kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nag-set up ng lahat from start hanggang sa pagkakataong iyon. Talaga namang makikita niyo ang work ng Trinity, di ba? Since ang Diyos ang nagplano at kumikilos siya sa buhay ng mga tao through the Holy Spirit at itinataas niya, ipinapakilala niya ang kanyang anak, kumikilos pa rin ang Diyos sa panahon natin sa ganung kaparaanan. At dito hinighlight ang mapagpakumbabang karakter ng Messiah. Bilang napakataas, pero handa siyang magdusa at hindi siya umimik kahit nahihirapan. In fact, hinighlight ni Apostle Peter in 1 Peter 2:23 ang description of who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Tandaan nyo, kahit si Pilate nagulat, may mga pagkakataong hindi siya nagsasalita. Normal sa isang inakusahan na pagtatanggol mo sarili mo. Hindi niya ginawa. At kahit sa gitna ng napakatinding sakit, tahimik ang ating Panginoon. Truly, our meek Savior. Sa isang ordinaryong tao, mahirap intindihin to. Hindi ito natural eh. Bakit hahayaan mo ang sarili mo na maltratuhin ng iba to the point na sobrang hirap at hindi ka gagante? Hindi natural sa atin yan. Lalo na ipapahiya ka. And even to the point of death. So maraming binabasa ng eunuch, nag-iisip siya, bakit ganun? Pero yun ang plano ng Diyos sa pagpapadala sa kanyang anak. At dito makikita niyo, nagbabasa yung eunuch, hindi lang siya basta nagbabasa ng wala lang, nag-iisip siya. Nagtanong siya sabi sa 34, So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? Kitang-kita niyo yung interest niya. Gusto niyang malaman ang detalye. Mahalaga sa kanya yun. Gaano sa atin? Gaano karami sa atin kapag ka nagbabasa ng Biblia, basta mabasa lang. Siguro may sinusunod time plan, check, tapos na. Or gaano karami sa atin, pag nakikinig, okay, tapos na. But you never even begin to think. Hindi tayo active listener o hindi tayo active reader. At marahil, dala yan ng ating panunood ng sobra. I don't know, TV, social. Pag palagi ka lang nanonood at hindi gumagana isip mo, parang kang zombie. Hindi ka nag-iisip, tama ba yung pinapanood mo o hindi. But you have to be an active reader and listener to know what God is saying. Hindi ka makukontento kung matagal ka ng Kristiyano na binasa mo and then wala kang naintindihan. Hindi ganun, kumikilos ang Diyos. Nagpapaunawa siya. At kung meron mang hindi maintindihan, gusto mong malaman. You do not stop there. That's how we grow in faith. At kailangan matanda natin, lalo na sa panahon yun, iba-iba ang kaisipan nila sa talatang ito. Sino ba ang pinag-uusapan dito? May ibang tao, iniisip nila it was the nation of Israel. Kasi yung bansang Israel, dumaan sila sa napakadaming pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga giyera, nung sila ay mapatapon sa Babylon.
At maraming umusig sa kanila. May iba, ganun ang pananaw, ang bansang Israel yan. Meron namang iba, sabi nila, si Isaiah mismo, sinusulat niya yung sarili niya dahil marami ring dinanas si Isaiah na kahirapan. Meron iba, pwedeng maisip nila, baka nga ito yung Mesiyas na hinihintay natin. Kaya lang, ang balakid sa kanilang kaisipan, pero parang mahirap paniwalaan. Bakit? Yung Mesiya na hinihintay nila, hindi magdurusa. Kaya hindi nila matanggap ang Panginoong Jesucristo na Mesiya sapagkat suffering Messiah, the suffering Savior. Bakit niya hahayaan kung siya talaga ang Messiah o pinadala ng Diyos? Hindi nila makareconcile. So, very, very appropriate yung tanong nitong eunuch na ito. At gaano karami bang tao sa panahon natin, ang maraming tanong, hindi nila kilala sino si Kristo o iba ang pagkakilala nila sa Kanya at hindi nila alam anong ibig sabihin ng kaligtasan. Gaano karaming tao ganyan? Alam natin napakarami. Sino magsasabi sa kanila? At nakita na Philip, yun na yung opportunity na binibigay sa kanya ng Diyos. Inihanda na sila ng Diyos at ayaw niyang sayangin yung pagkakataon para gamitin siya ng Diyos. Nagsalita na siya. Kung natin palagpasin yung mga pagkakataon na pwede na tayong magsabi sa iba, and then later pag binalikan natin, sayang, di ko pa sinabi. Nahiya ako, kinabahan ako. Ask God for help. Sabi sa 35, then Philip opened his mouth and beginning at the scripture, preached Jesus to him. Nakita nyo, gaano ka-plain ng scripture? Kailangan niyang buksan ang kanyang bibig para magsalita. Hindi tayo pwedeng palaging tahimik at ipapakita natin yung maganda nating buhay at isipin natin, makikilala naman nila ang Diyos dahil mabuti ang buhay ko. No! Magiging moralistic lang yan. Bait kasi yan eh. Hindi nila alam anong dahilan. And notice, ginamit niya ang kasulatan beginning at this scripture. Ginawa niya na jumping board. Yun ang common eh. Nagbabasa siya. Eh, di doon siya magsimula. Sabi ko nga, kung hindi mo alam Bible at may nagtanong, paano mo masasagot at paano mo sisimulan kung saan siya, nag-iisip ko nagbabasa. Dapat nadadagdagan tayo dyan. Preach Jesus to him. Wow. At hindi nagbago ang mensahe ni Philip dun sa marami. Ganun din sa nag-iisa. He preached Jesus to them. Sino ba ang madalas nating gustong pag-usapan? O ano ba ang gusto nating madalas sabihin sa mga tao? Baka yun ang mahalaga sa atin. Hindi siya nakontento na hindi pakilala ang Panginoong Jesucristo. Yun na mismo yun eh. At tandaan nyo, ang Ebanghelyo o the Gospel begins with and is founded upon what God has done for us in Jesus Christ. Kaya nga siya mabuting balita. Yun ang sentro, ang Panginoong Jesucristo. Sino siya at ano ang kanyang ginawa para sa atin? Kailangan maunawaan natin ito at maunawaan ng mga tao. Kung natatakot tayo at kinakabahan na magbuka ng bibig patungkol sa Panginoon, normal yan sa tao. Kasi hindi natin ito magagawa sa sarili nating lakas. Kahit sabihin mo pang ikaw yung taong maboka, pero pagdating sa Panginoon, hindi ganun kadali. Ano kayo sasabihin niya? Baka i-judge na ako. Diba? Pero panalangin natin. Sapagkat ang Diyos na nangako, kung tayo ang hihingi sa Kanya, siya ang magbibigay sa atin ang sasabihin. In fact, Psalm 51:15, ang panalangin ay ganito, O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. Sabi niya, Panginoon, pag binuksan niyo aking mga bibig, ang papuri sa inyong lalabas patungkol sa Diyos. Hindi kung ano-ano lang ang lalabas.
Ang pangako ng Diyos sa Psalm 81:10, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Kung pangako ng Diyos sa bansang Israel na siya ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin, buksan mo ang iyong bibig, ako ang magpupuno. Di ba yun din sabi ng Panginoon sa mga alagad niya? Sa panahon ng persecution, huwag kayong mag-alala anong sasabihin nyo sapagkat siya mismo magbibigay ng sasabihin. Ganun din, kung palagi tayo may panahon sa Diyos, nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng salita niya, nakakarinig tayo, pag dumating yung pagkakataon, gagamitin tayo ng Diyos. Siya ang bahala. Pero dapat hinahanda tayo ng Diyos ang ating puso. Kaya napakahalaga yung pananalangin. At ipinangako ng Diyos kay Propeta Ezekiel in Ezekiel 3:27, But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, Thus says the Lord. He who hears, let him hear, and he who refuses, let him refuse, for they are a rebellious house. Tingnan nyo, ang Diyos na nga ang nangangako, propeta na to, ako ang magbubukas ng bibig at sasabihin mo, ito ang sabi ng Panginoon. Ganun tayo. Dala-dala natin ang salita ng Diyos, ito ang mensahe ng Diyos. Minsan hindi posible na meron kang Biblia, o yung iba natatakot pag may dala kang Biblia, pero pagka pakikipag-usap mo, ordinaryong nangyayari, makikipagkwentuhan. Inaranasan ako ganyan. Yung mga nangyayari recently, okay siyang kausap. Nung sinasabi kong, handa ko ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Ay, ano kasi yan medyo may gagawin pa ako. Sige po, di kunto pa rin kami. Hindi ko na binuksan yung Bible ko. Unti-unti kong siningit yung salita ng Diyos na hindi niya namamalayan. That's why it's important to know God's word. May tatanggap, galing sa Diyos, may tatanggi, huwag na tayong ma-frustrate. Huwag na tayong magulat. Yan talaga ang katunayan, ang Diyos ang kumikilos sa tao. Ganun kahalagang pananalangin, mga kapatid. If you do not pray for yourself, if you do not pray for our brethren, if you do not pray for our pastor, at lahat ng tuturo ng salita ng Diyos, you will not be able to open your mouth to say God's word. Pwedeng may tinuro ka, walang dating. Di ba? Kailangan manggaling sa Diyos. Kaya nga si Apostle Paul na, pero ang kanyang hiniling sa mga kapatiran sa Ephesus, ipanalangin siya. Ephesians 6:19-20. Itong sabi niya, And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Misteryo yan eh. Ang Diyos ang pwedeng magpaunawa, for which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Kaya handa si Apostle Paul na makulong para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pagsunod niya yun eh. Huwag nating isipin, nagawa ko na naman noon eh, magagawa ko pa rin yan. Walang ganun. At huwag nating isipin, okay naman siya magsalita next time. Walang ganun. Kahit si Apostle Paul na humihingi ng panalangin, para masabi niya ang salita ng Diyos sa mga tao. And so we need to learn to pray for ourselves, for our family, for our brethren, our church, our pastor, at lahat ng mga ginagamit ng Diyos. Ganun kahalaga ang pananalangin. And do not underestimate what God can do in answering the prayers of His people. Patuloy tayong manalangin na gamitin tayo ng Diyos na ipangaral ang Kanyang mabuting balita sa marami. Marami pang di nakakaalam. At kahit tayo mga Kristiyano, kailangan nating paalahanan sa Panginoon at sa Kanyang ginawa. Kaya ang mensahe natin should be again centered on Christ, Christo-centric and God-centric, sa Diyos at sa Panginoon sa Kristo. Kung meron man tayong kwento, bridge yun. Pero patungo pa rin sa Panginoon. Kung sabi nila noon, all roads lead to Rome, sa atin, all roads lead to Christ.
Yun ang ultimate goal. To be able to share Christ to them at nawa, malugod ng Diyos na kilusin sila. And you know, may connection to eh. As we celebrate the Lord's Supper, it is about Christ, His sacrifice, and the redemption that He brings us. Ba't natin ito ginagawa? Para sa Kanya eh. Pag-alala sa Kanya, sapagat makakalimutin tayo. 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Yung Lord's Supper is a proclamation patungkol sa Panginoon ang Kanyang ginawa hanggang sa panahon kukunin niya na tayo, darating siya para sa atin. Kaya tama rin, imbitahan natin yung mga wala pang pagkakilala sa Diyos. Hindi ito unique sa mga Kristiyano. Bakit? Kailangan nilang marinig ang ginawa ng Panginoon. And even as they observe, makita nilang, mahalaga pala yun, yung ginagawa nila. So, the Lord's Supper is a declaration. Yung baptism, yan din ay declaration, pagpapatotoo sa mga tao, tagasunod na ako ni Kristo. At later, makikita nyo, yung eunuch, gusto niya na magpabaptize. Pero, kailangan may magpaliwanag ng malinaw ano ba ang kalagayan ng tao bilang makasalanan at bakit niya kailangan ng tagapagligtas. Doon papasok yung ating evangelism or witnessing. Gamitin tayo ng Panginoon. Ang tanong nung maandar sila eh. Dumating sa tubig. Sabi niya, now as they went down, verse 36, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Alam ng eunuch ang ibig sabihin ng baptism, which is pagkilala kay Kristo. Ma-identify ka na sa Kanya. Kung ikaw may ID, sa school o sa trabaho, you're identified with that institution. Ang isang Kristiyano, identified sa Panginoon sa baptism as we are buried and raised up again into new life. Pero hindi agad-agad gusto ni Philip na i-baptize. Hindi naman kasi lahat na magsabi agad na, pwede na akong maging member ng church o i-baptize. Gusto niyang marinig anong ginawa ng Diyos eh. At nung tinanong, sabi niya sa verse 37, then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kumilos ang Diyos sa buhay niya. Naging maliwanag sa Kanya. May mga taong dadali ng Diyos sa buhay natin, minsan lang natin makikita. Pero just like this eunuch, pwede. Yung simpleng pagkakataon ng usapan na yun, pwedeng kilusin sila ng Diyos. Minsan may mga taong matagal na nating nakikita at nakakasama. Malay nyo isa doon sa pagkakataong yun. Pag nangusap ang Diyos, kilusin niya at totoong maranasan ng kaligtasan. Ang Diyos ng kaligtasan. He's the God of salvation. And we must believe na tumatawag pa rin ang Diyos sa mga tao. At gusto pa rin niyang kilusin ng mga tao tungo sa kaligtasan. Nawa, maging mas mamangha tayo sa Panginoong sa Kristo kung sino siya, anong kanyang ginawa, pwedeng gawin sa buhay ng tao. Magiging natural na ipagsabi siya natin sa mga tao. And again, as we celebrate the Lord's Supper, bigyan tayo ng Panginoon ng pasasalamat, yung pagpupuri sa Kanya, sa Kanyang ginawa, para patuloy, huwag natin makalimutan ang Panginoon. At naway malugod ang Diyos na pagpalain ng Kanya.